So in this video, no, let me share with you this loan app na nagngangalang Pera Mo. Yes, Pera Mo. So sa mga mas very familiar na kay Pera Mo kasi isa din talaga to sa lagi nagpo-pop up sa ating Facebook feed, sa ating Black Ops, sa any social media platform na meron tayo, no? So, lagi talaga siya nagpapapansin sa akin, no? So, ito na nga, nag-apply po ako dito, ay nakita ko na madali lang palang ma-approve dito. Yes, madali lang ma-approve dito. I-share ko sa inyo ngayon, no? I-share ko sa inyo ngayon yung aking application process, paano po ako nag-apply dito. And of course, i-share ko din po sa inyo yung assessment ko dito sa loan app na ito, in a whole, kung maganda pa talaga siya utangan, recommended ba siya, maaasahan ba talaga siya in times of need, and okay ba talaga yung interest rate niya, makatao ba, makatarungan ba, hindi ba nakakalubog ng utang to? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. So, si Pera Mo Loan App, according sa ads niya, nag-o-offer daw siya ng loan amount up to 100,000 pesos, but doesn't mean kapag first timer ka, makukuha mo agad itong 100,000 pesos to. Of course, magsisimula talaga tayo sa mababang amount. So, FYI po, si Pera Mo Online Loan App po is under po siya ni Magician of Money Lending Corporation. So, as I visited naman, as I have checked naman sa SEC website, yes po, licensed to operate po itong app na ito and naka-registered po siya. And yun nga, doesn't mean is okay siya. Kaya nga po sisilipin natin. Kasi ang dami nga naman talaga ang SEC-registered na loan app but hindi naman talaga giving. So, eto na nga, si Pera Mo Online Peso Cash po, no, is nag-update lang siya. Ito November 2024 lang. I don't know kung ano yung in-update niya. But anyways, no, install agad natin para mapasok na natin tong app na ito. So, open natin yung app. And then agad-agad po, para baka proceed tayo, no, kailangan natin i-agree tong mga to na usual talaga sa loan app na they need to access daw our SMS, camera, location, contact, yung mga ganun po. Para makapag-proceed tayo, click natin tong agree. So, i-allow lang natin tong mga to. And then, nandito na agad-agad tayo sa dashboard po ni Pera Mo, which is, sabi niya sa ads niya, after 100,000 daw yung maximum loan offer niya. Pero it's a prank kasi 10,000 pesos lang pala yung kanyang pwedeng ipautang. Bongga ka ha. So, ang terms to pay niya daw po is up to 120 days and then low interest rates daw siya. So, alam niyo ba, very familiar itong loan app na ito na 100,000 pesos yung kanyang loan amount. Pero kapag pinasok mo na yung app, 10,000 pesos na lang. So, mamaya isi-share ko sa inyo kung anong loan app iyon. So, i-click na po natin itong apply now. And then here po, we need to enter our mobile phone number as usual. And then, of course, the verification code, enter din natin yan, and then continue po tayo. So, right after that po, no, we need to create a password here. And then after that po is the identity information na. So, dito po nagre-require sila ng ating ID type, birthday, gender. So, sa ID type po, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require nila. Kahit isa lang naman po dyan, pipili lang tayo dyan. And then right after na makapili tayo ng ID natin, of course, we need to input daw our first name, middle name, and last name. And then sa next po is the personal information na, which is they need our marital status, education, residential address, and then dito sa baba, nagre-require sila ng email, second phone number, and then social account. Itong social account na naman eh. So, very familiar talaga itong loan app na ito kasi may katulad siya. May kaparehas siyang ganitong format. So, kapag kinlik ko po yung social account, ito nga po pala yung nire-require nila kahit isa po dyan. So, I advise wag Facebook yung piliin nyo kasi mahirap na. So, anyways, after po natin ma-fill upan itong personal infos dito, the next one is the work information na. So, sa work information, no, they need our company name, position, salary, company phone number, company address. And then, fill upan lang po natin itong work information na ito and then continue tayo. And then, sa next step po is the contact information or the character references po. Nanghingi po sila sa atin ng tatlo. So, fill upan lang po natin ito. And then, right after that po is the facial recognition agad. So, selfie-selfie lang tayo dyan. So, right after the facial recognition po, so, I need to upload my ID daw. So, kanina kasi ID details lang yung hinihingi nila. So, dito sa portion na ito, I need to upload my ID photo, which is front of my ID lang naman yung need nila. So, after providing that po, no, ito na po yung product list nila or kanilang loan offer. So, very, very familiar siya. Ganito din yung loan app talaga na yun, which is, i-share ko yan sa inyo mamaya. So, dito po sa product listing po nila, no, actually, ang pinakatotoo lang naman talaga dito is yung 3,500 pesos. Kasi pare-pare
parehas lang sila hanggang baba. 3.5 ng 3.5 yan. So, pipili ka na lang dyan kung saan dyan. Kung peso 1 ba, peso 12, peso 3, peso 8, iba-iba, diba? Peso 23. So, para-paras na naman ng loan amount. And then, itong 10,500 pesos, wag niyo munang pakialaman yan. So, malalaman din natin mamaya. So, this time po, no, click lang po natin tong peso 18. And then, right after that, is meron siyang loan summary. So, ito yung gusto natin, yung may breakdown ng loan, yung may loan summary siya, may detail siya ng loan. So, 3,500 nga po yung loan amount. And then, kung makikita po natin yung details dito ng fees, ang dami. Yes, ang dami. Management fee na may iba't ibang fees pa under ng management fee, which is interest, account manage fee, platform service fee, risk fee, credit fee. Which is, grabe, ang tataas. Interest niya is 25. Ang account manage fee is 137. Ang platform service fee is 344. Risk fee is 344. And ang credit fee niya is 550. Ang taas naman ng credit fee. Iba-ibang fees, pero dapat naman, no, inisa na lang sana, no, management fee. Naiintindihan na namin yan. Taray ha, may pa-risk fee sila dito. Anyways, no, kung ganito ba yung mga fees or interest rates niya, kukunin nyo ba? Papatasin nyo ba yung ganitong amount? Which is, kapag tinotal po natin tong fees na ito, no, aabot po siya ng 1,400 pesos. Ngayon, ang interest rate niya, kung didivide natin sa 3,500 pesos, no, umabot siya ng 40%. So, I don't know kung ito ay 7 days to pay lang. Usually kasi ganun sa first payment, 7 days lang. Within 7 days, ganun yung kanyang payment term. So, 40%, payag ka na ganun yung interest rate sa'yo. Grabe, hindi mo gugustuhin sa 7 days to pay. Bongga yun ha. Ang takas nun, hindi siya nakakatuwa. Hindi siya nakakatulong, nakakalubog lang talaga siya ng utak. So, anyways, balik tayo sa product listing. So, dito po, click natin tong 10,500 pesos. So, nakalagay dito, no, 100% successful daw. So, I don't know kung ano tong 100% successful na ito. So, click lang po natin tong apply sa 10,500 pesos. And then, madadagdag lang talaga siya. So, paiba-iba naman siya, dahil. So, madadagdag lang talaga siya, no, ng 3,500 pesos. So, ganun pala siya. So, peso 11, peso 2, peso 4. So, nag-iiba din siya, no, pero pareha siya na 3,500. Kasi nga pala, no, 10,500 pesos. So, ibig sabihin, ito total siya. 10,500 pesos nga kapag ito total tong tatlo na ito. So, pwede pala tayong mag-loan dito ng up to 3 product list. Ang total pala nun is 10,500 pesos. So, ganun pala siya. So, anyways, every 3,500 na loan offer nila dito, ang interest rate nila is 40%. Kung 40% times 3 na product list dito na 3,500 ng 3,500 ng 3,500 is equal to 120%. Grabe yung interest rates nito. So, gugustuhin mo bang mag-loan sa ganito? Of course not, diba? Anyways, no, as I visited my settings or account settings po, no, wala siyang way para ma-delete po itong account natin dito. Grabe naman, hindi siya na-delete. And as you can see, ganito talaga yung loan app na na-try ko recent lang. Which is po, ang tinutukoy ko pong loan app, nakaparehas niya talaga is si Pinoy Peso. Yes po, parehas sila ng application process, ng promotion, ng format, ng product listing, parehas. Walang nagbago. Parang iisa talaga sila, pangalan yung nag-iba lang. So, parang iisa lang yung management dito, isa lang may-ari nito. Again, si Pinoy Peso po yung tinutukoy ko po nakaparehas ng Pera Mo loan app. So, pag-isipan niyo mabuti ha, bago kayo mag-try dito, kasi bukod po sa napakataas po na interest rate, I don't know paano ba talaga intentions ng mga ganitong loan app na talaga namang napaka-loan shark talaga. Which is baka mabaon lang tayo sa utang dito. And I've heard din, like Pinoy Peso, no, is parang hindi rin maganda yung kanyang customer service dito. Meron daw mga harassment sa calls and text. So, pag-isipan yung mabuti, guys. So, sa mga nakapag-try po dito, paki-comment down below naman po kumusta yung offer sa inyo, magkano yung interest rate niya talaga, buo niyo ba siyang natatanggap, kumusta yung customer service nito. Paki-comment down below po para aware po tayong lahat dito kasi mahirap na makipagsapalaran sa ganitong loan app. Yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share, and thank you po for watching this video. Bye!